Ito po yung apat. Yan. The four Marian dogmas. Una, Immaculate Conception. Yan. Si Maria ay ipinaglihing walang bahid ng kasalanan. Yan, tandaan niyo po yan ha. Immaculate Conception. One. Yung pangalawa, Perpetual Virginity. Yan. Si Maria ay nanatiling birhen bago at matapos ipanganak si Kristo. Siya ay birhen magpakailanman. Yan. At yung pang-una, Immaculate Conception. Pangalawa, Perpetual Virginity. Yan. Ito po yung pangatlo, Mother of God. Yan. Si Maria ay ina ng Diyos dahil ang anak niya na si Kristo ay Diyos. Di ba? Paano nga ba nangyari yun? Di ba? Sabi nga ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri, nagagalak. Kasi nung time na tinanong siya ng anghel, di ba? Umuo siya at bumaba sa kanya ang banal na Espiritu. Ito po, ipagdiriwang po natin ngayon. Ang Assumption. Yan. Si Maria ay iniakyat ng Diyos sa langit, katawan at kaluluwa. Yan. Una ulitin ko po ulit. Immaculate Conception. Pangalawa, Perpetual Virginity. Pangatlo, Mother of God. Pangapat, ito po yung Assumption. Ito po yung mga dapat natin simbahan na mga araw. Alam ko po yung isa rito is January 1. Meron po January 1 dito pero hindi ko na po nakita kung saan ko nabasa yun. Yan. Ito po yung sinabi kanina ni Sister Roxanne na magiging mortal sin natin pag hindi po tayo nakapagsimba. Dahil dapat natin ikupisal sa ating mga kaparehan. Apat lang po ito pero marami po tayong simba araw-araw na pinakamataas na papuri sa ating ginagawa. Nung nag-meeting kami, bakit daw ba sinasamba ba si Maria? Hindi. Tanong ko, sinasamba si Maria? Hindi. Hindi po natin sinasamba si Maria na kagaya ng pagsamba natin sa ating Panginoon. Pero iginagalang po natin siya bilang ina ng ating Panginoon. Bakit? Bakit po? Si Maria po ay pinili ng ating Diyos. Amen? Ibig sabihin nun, sa lahat, siya nga diba sabi nga, sa lahat ng babae, siya ang pinakamaswerte. Dahil siya ang pinili ng Panginoon na magdala ng kanyang nagiging anak sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Bago ka po pinili ng Panginoon, kailangan ikaw ay malinis. Diba? Yung katawan mo, ang ibababa kasi sa iyo, hindi lang basta-basta. Ikaw ay isang vessel na napakalinis. Kasi ang dadalhin mo ay ang anak ng ating Panginoong Diyos. Kaya po binibigyan natin ng respeto ang mahal nating ina. Kasi siya nga pinili ng Diyos, nirespeto siya ng Diyos. Tayo pa kaya, di ba? Mga tao. Kaya nga sabi po ni Father kanina, na tuwing tayo doon po ay magdadasal, mas maganda rin doon po, ipagdasal natin yung mga kapamilya natin sa pamamagitan ng ating Birhen Maria. Kasi siya po ang magiging tulay papunta po sa ating Jesucristo. Kasi sino po nga bang anak ang makatatanggi sa kanyang magulang? Amen? Ano po ba ang pinakaunang-unang himala ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay nabubuhay? Na sinabi sa kanya ng kanyang ina. Yan. Ginawa niya po, alak ang tubig. Ito po ay mababasa niyo sa kasalan sa Kana. Yan. Sabi po ng ating ina, Maria, kay Jesus, wala nang alak yung ikakasal. Pero sabi ng Panginoong Jesus, babae, tama po ba? Babae, hindi pa ito ang tamang oras. Pero, kinalugban niya kanyang ina kasi mahal niya. Sabi ni Maria, dalhin niyo dito yung mga banga, puluin niyo ng tubig. O, diba?
Di pa sumasakay na ang Panginoong Jesucristo, pinadala niya na yung mga banga. Pero dahil sa mahal po siya ng ating Panginoong Jesucristo, alam niyo yung alak na yon, na yung tubig na naging alak, yon ang pinakamasarap na alak sa araw na yun. Ngayon po, yung natikman nila yun, sinabi nila, bakit nandirito po yung pinakamasarap na alak? Diba? Kasi nga, yung ginawa ng unang himala na yun, talagang napakasarap na alak ang ibinigay ng Panginoon sa ikakasal dahil request po yun ng kanyang ina. Amen? O, nakita niyo ba po? Meron pa. Nung time na nakikita ng ating Inang Maria na hinahagupit ng ating Panginoong Jesucristo, diba? Napakasakit sa puso po niya yun. Pero sabi po sa hula sa kanya, diba? Pinagdadala daw po ng ating Inang Maria, mahirap daw po ang babatain hirap. Yun nga po, yung kailangan gawin ng Panginoon para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Biruin nyo, kayong mga nanay dito. Yan, mga nanay. Yan. Gusto nyo ba yung anak nyo nakikita nahihirapan? Di ba? Masakit para sa isang ina na nakikita ang kanyang anak na nahihirapan. Amen? Ayaw po ng isang magulang nakikita niya yung anak niya malungkot. Di ba? Alam ko po yan, kahit wala na yung magulang ko rito, nararamdaman ko sa kanila na noon, ayaw nila ako nakikita. Lalo pa may sakit ako, yung mama ko lang. Mahal yan eh. O pag-alala kasi ako po yung bunso. Although marami kang kapatid siyang kami. Pero nakikita ko yung pag-alala ng magulang ko. Alam niyo ang pinakamasakit sa aking part, na wala na yung magulang ko, hindi ko na magawa yung gusto kong gawin dapat sa kanila. Nung time na, ayun nga, sabi ko nga sa kanila kalatalian, pag-alakan ko, ngayong nakilala ko ng Panginoon. Gusto ko, nanay ko kasi dati kasama sa akin sa simba. Ngayon gusto ko siya iakay sa gitong babae. Pero wala na, pero pinagdadasal ko pa rin po. Kagaya ang ating Inang Maria, na noong kapiling niya ang kanyang anak, nakikita niya talagang nasasaktan, parang binawasak yung puso niya. Parang sinisibat. Nakikita niya, hinahagupit yung kanyang anak, pinagtatawanan, dinuduraan, kinukutya, diba? Lalong-lalo na yung pinako sa krus. Pero lahat po ito ay hindi nadlangan ng ating Inang Maria. Kasi kailangan mangyari ito dahil nasusulat po ito para tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Amen? At yan po ang lagi natin pinagpapasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi po tayo tinubos sa ating mga kasalanan, paano na lang po kaya tayo ngayon? Amen? Kaya nga po, sinasabi ko kanina, sa gawain natin, sinare ko, sabi ko, isa sa kagalakan ko na lagi kong pinagdadasal na magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Naiingit po ako sa mga pamilya natin rito. Totoo. In-example ko po yung pamilya ni Sister Agnes, pamilya ni Mario Pepito, si Sister Remy, yan, sila si Sister Lenny, sila Sister Mark, si Brother Rolly. Gusto ko rin po, kasi yung pamilya ko, hindi po yan pala simba. Totoo lang. Ako lang po sa pamilya ko na naging ganito. Parang ako lang abnormal eh. Hindi abnormal yun ah. Ako po, simula ng 2009, sabi ko nga po kanina sinishare ko, 2008 pababa, Mongoloid po ako. Wala po kasi akong pangarap na ganito. May pangarap ako bilang nabubuhay na gusto ko balang araw nangyari. Pero yung pangarap na kasama ko ang Panginoon na magpatuloy sa ganitong gawain, doon ko lang po unti-unti naramdaman. Ako po ngayon ay nangangarap na magkaroon ng pamilya, iniitukulong po kayong lahat. Na sana, sabi ko kanina sa aming groupings, na magmula sa akin, mismong dugo ko na ang magpapatuloy ng ganitong gawain. Amen? Ano pa kasi yun? Hindi po, totoo po yun. Lagi po kasama sa panalangin ko ngayon na magkaroon ako ng pamilya na magpapatuloy ng gawain ng Panginoon sa pamamagitan ko. Kasi ayaw ko na maputol sa akin lang itong gawain ko. Sayang naman po. Kasi ang tao, sabi nga kanina ni Father, tayo po ay hindi mabubuhay maghabang buhay. Kung gusto natin
makapunta sa buhay na walang hanggan, kailangan po nating mamatay. Pero bago tayo makapunta sa buhay na walang hanggan, may requirements nga, sabi ko nga kanina, kailangan po natin maging mabuti. Sundin po natin ating Panginoon. Ngayon, yung magiging pamilya ko, syempre ayoko naman pong hindi makapunta sa buhay na walang hanggan. Biyahan ako ng Panginoon ng anak na magpapatuloy sa gawain ganito, na hindi mapuputol. Sabi ko nga po, hindi ako nakapagpare, baka yung anak ko lalaki, magpatuloy ng gusto kong mangyari. Pero, may kanya-kanya tayong buhay. Ayoko siyang, pero gusto ko igabayan siya patungo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen!